napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Sino to? Oy, may Maharlika dito. At may ano na? Oy, bakit may ano na to? Bakit may tawag dito? Bakit may profile pic na dito? Napanood nyo ba yan? Napanood nyo yan? Ang sexy ni Maharlika dyan. No? Sexy pala. Yung sexy para ni Maharlika. Ano? Oo, sexy. Yung sexy pala ni Maharlika. Tsaka yung ano yung kanyang ano doon tawag dito? Yung kanyang vulkan na malaki Oo, in fairness Jay, alam mo ba na nakasiping ko pa si Papa Duduts na may naku po yari tayo dyan. Angelina Cares kay Ate Chrissy Brooks, Claire Sir J. Uy, shoutout siya kay Ask Me, Ask You, are you single? Ask me daw di tinanong kita, are you single? I'm single too. Ano, kumusta kayo dyan? Kamusta? At pakishare ng ating live, pa-share ng ating live mga ka-DDS and kabanateros. So yan, kamusta kayo dyan? At ito, pag-usapan natin tong issue na ibinabato nila sa mga Duterte. Na ito daw si Tatay Digong ay nasa London daw di umano. Oo, nasa London. Sabi ko, anong London? Ano naman tong London nyo na to? Ano naman tong mga London nyo na ano naman tong mga London nyo na naiisip? Mga pinagsasabi nyo? Anak ng teteng naman. Wala na naman ba kayong mano? Wala na naman ba kayong makontent? Nakesyo daw ay tawag dito etong si Tatay Digong ay nasa ibang bansa. Yung isang vlogger sabi tinakasan na daw yung ICC. ICC na naman? Wala namang pagbabago. Iba naman dapat. Puta na, puro kayo ICC ICC. Tapos yung isa namang vlogger, yung malapad ng ilong, ang sabi, nasa London daw. Paano na lang bukas sa Makalawa? Biglang lumitaw si Tatay Digong nasa Pinas pala. Ano kayang gagawin nyo, Ang itong mga to, yan ang hirap sa inyo kapag sa mga ka-fake news nyo. Huwag kayong fake news Huwag araw-araw. Eto nga, meron nga dito Digong. Totoo ba? Digong out of country kaya na-cancel ang Maisog Rally. Kaya daw na-cancel yung Maisog Rally ay dahil daw nasa ibang bansa daw si Tatay Digong. Ganyan sila gumawa ng fake news sa mga Duterte. Para lang magka-views, syempre wala nang wala nang masyadong balita at hindi rin sila makapagbalita sa kadahilanan na ang kanilang presidente ay wala namang ginagawang maganda rito sa Pilipinas. So wala silang may balita. Ngayon, tingnan mo, kung papansin ninyo, may papakita ako sa inyo. Yan, katulad niyang hinayupak na yan. Di ba? Asa ka na? Bumalik ka. Itong hinayupak na to. Tingnan niyo yung channel nito. Wala man lang inireport to na magandang ginawa sa ng kanilang presidente. Ito dito, ayan tanggol, confidential funds pa Sara Duterte nagmatapang, puro Duterte. Ito PBBM sa Brunei, ito okay na kahit papaano na promote niya yung presidente niya. Pero mababa views, 14,000 views lang. Hindi katulad kapag Duterte ang topic, 9 hours, 48K, 36K, 10 hours, at 84K one day ago, yung kay Baste. Puro Duterte yan.
Oh, ayan, puro West Philippine Sea, West Philippine Sea, to, Digong, ito, nasa London daw, ito, Davao, ito naman, Olat si Aimee, mababa views din. Pag andyan ng mga Duterte sa mga vlog nila, matataas yung views. Pero kapag BBM lang, nga. Yan kalulupit yung mga yan. So ito, may papanoorin tayo. Ito ay isang ka-fake news nitong siraulong baklang to. Nasaan yan? Ito, nasa London daw, nasa London. Asan na yung nasa London? Ito, nasa London daw, nasa London. Yan. Panoorin natin. Alam ko, umay na kayo sa pagmumukha nito. Pero, ang sarap kasi banatan eh. Ano yung bagong video ni Atty. Harry Roque, dapat ito topic ko today kaso naisip ko, wag na lang. Walang kwenta eh. Tumutok siya dun sa Yolanda, yung wala raw nagawa si Duterte, etc. Alam nyo, nga, ang problema nga kasi, ulitin ko lang yung sinasabi ko nung ilang beses na. May nagawa, pero yung nagawa, walang kwenta. Ha? Ano daw? May nagawa daw pero walang kwenta. Ang tanong, sino mas ang tanong dito, anong mas may kwenta? Yung katulad ni BBM na walang nagawa, mas lalong walang kwenta yun. Mas lalong walang kwenta yung na yun, mas lalong walang kwenta yung kay BBM kasi wala pa siyang nagagawa. Tapos buti inamin nyo. Buti inamin mo na may nagawa. Paano walang kwenta? Pabahay project yun. Tanga ka talaga. Ang bobo. Ang bobo nito no? Ulitin ko pa ba yan? Ulitin ko pa. May nagawa. Yung nagawa, hindi mapakinabangan. Kasi nga, walang tubig. Malayo sa trabaho. My goodness, paulit-ulit. Bobo ka pala eh. Hindi nakasalanan ng ng government yun, tanga. Ang usapan dun is housing project, no? Kasjaret, Mare, si Mare to. Si Mare. Oy, Mare, ang usapan is housing project. Ang usapan is bigyan ng matutuluyan yung mga nasalanta sa Yolanda. Hindi bibigyan ng hanap buhay. At hindi ilalapit sa trabaho. Bobo ka talaga. Sabi kasi yung ilong mo, pabawasan mo, napupunta lahat ng utak mo dyan eh. Bobo, usapan housing project, tapos ang sinabi, malayo, wala daw tubig. Problema ba ng presidente yung walang tubig? Usapan housing project tanga-tanga ka talaga eh. May masabi lang. Alam nyo mga kutsero, dapat gumraduate na tayo sa mindset ng political padding. Yung political padding. Parang ikaw nga hindi nakaka-graduate dun eh. Wag na natin bilangin ang accomplishment ng isang government official sa pamamagitan ng kanyang mga nagawa. Wait lang. Bakit ayaw mong ipabilang ba't ayaw mong ipabilang yung ba't ayaw mong ipabilang yung nagawa ng presidente namin? Sinisilip siya ng presidente nyo. Bobo ka ba? Bobo ka ata eh. Tapos, sino ba nagsimula nito? Presidente nyo, di ba? Hello, terik na yung mata mo. Sira ulo. Huwag daw pa naisilipin yung mga nagawa ng presidente daw. Silip kayo ng silip sa Silip kayo ng silip sa presidente kay former President Rodrigo Duterte. Tapos nung binilangan kayo or nilatagan kayo ng mga resibo, ngayon iiyak-iyak kayo dyan. Sira ulo talaga to eh, no? Dito mga aktibidad, hindi na nagawa eh. Mga aktibidad lang. Kailangan sukatin natin yung kanilang accomplishment. Ayun tanong, may masusukat ka ba kay BBM? Wala pa nga nagagawa sa Yolanda yun eh. May nagawa na ba? Wala naman nagagawa pa yun ah. May nagawa na ba?
Kakateting naman. Paano napakinabangan ng taong bayan? Ganun yun. Ganun yun. Oh. Hindi man napakinabangan yun. Nakita mo naman, ang dami naman nakatira dun ah. Ang hindi napakinabangan, yung sa mga Aquino, kasi sira na yun ngayon. Yung sa mga Duterte, buo pa rin kasi bato yun. Ha? Huwag kang aanga-anga ha. Halimbawa, ito, tulad nga itong sa Yolanda, o namigay ka nga ng let's say, namigay ka ng 100,000 houses in the case of Duterte. May 100,000 kang houses na ipinamigay. 50,000 doon, hindi matirhan kasi walang tubig. 50,000 daw, hindi daw matirhan. So, hindi kasalanan ni PRD yun. Hindi kasalanan ng gobyerno kahit na si Bongbong Marcos ang ang nagpagawa nun. Hindi nila kasalanan yun. Kasi ang usapan dito is housing project. Hindi naman water station project. Oh, na ba? Oh, ang tanga mo, 'di ba? Kaya bakit mo isisisi kay Rodrigo Duterte yun? Ngayon, kung mahina ang tubig doon, mag-provide sila ng tubig nila, anak ng teteng, lahat na lang iaasa sa gobyerno. Yan ang hirap sa inyo eh. Puro kayo asa eh. O, asa na kayo ngayon? Anak ng teteng, nagreklamo ka, ikaw na nga binigyan ka na nga ng bahay, tapos tubig, yung tubig na walang tubig doon, hindi nyo kaya mag-provide. Alalahanin mo ha, probinsya yun. Pwede silang gumawa ng balon dyan. Hindi yan sa Maynila na katulad natin na kailangan talaga may nawasa. May tubig talaga sa mga bahay-bahayan natin. Probinsya yan ha, probinsya. Mga di mo kasi alam eh. 1,000 doon, unfinished. O anong mangyayari doon? O di wala. O asan na ebidensya mo na walang finish doon? Puta na, 15% na nga lang nasa inyo eh. Reklamo pa kayo. Bobo. Wala, di ba? Anong gagawin ng taong bayan doon? Wala. Oh, so in total, Finlex pa nga kanina ni SMN, ay natawa ako eh. In total, ang napakinabangan lang sa nagawa ni Digong ay na around 2,000 plus. 2,000 plus lang. Oh. Yun yung ibig kong sabihin mga kutsero. Graduate na tayo sa mindset na ang panukat natin ng pagiging epektibo ng isang public official ay yung kanyang aktibidad lang. Oh. Sabihin mo rin yan sa mga katanso-dugyot nyo. Dapat sinasabi mo rin yan kay Marcos. Ang dapat sinusukat natin mga kutsero kung ano yung napakinabangan ng taong bayan. Yun dapat. Oh, hindi ba napakinabangan yun? Ang usapan nga doon ulit-ulitin ko ha. Ang usapan doon, huwag kayong magpakita. Ang usapan doon ay housing project. No, hindi water station project. Bobo. Kung ganun lang, kung paramihan lang pala ng aktibidad, edi panalo nga si Duterte. Panalo si Sap. Talaga. Ano pa ba? Ngayon, ang sakit, no? Binalikan kayo. Nung kayo yung nabalikan, iiyak-iyak kayo ngayon. Ha? Nabalikan kayo. Sakit, di ba? Ang sakit ba? Masakit ba? Masakit? Ha? Kas Jaret? Anak ng teteng to. sabi niya, kung talagang paramihan ng aktibidad, mas maraming Duterte. Totoo naman. Bakit? Yung presidente niya may nagawa na ba? Wala naman ah. Wala pa naman nagagawa. May nagawa. Meron, 20 country, 20 travels. Yun yung pinaka-memorable na nagawa ng presidente nyo. 20 countries in just 2 months ba yun? Hanapin nga natin mamaya yun. Yun yung pinaka-memorable na ginawa ng presidente nyo. Yung tawag dito yung 20 countries to 20 travel. Lupit nyo, di ba? Ang dami nilang ginagawa eh. Pero napapakinabangan ba yung ginagawa nila? Yung bang pagbisita ni Sara sa mga patay, napapakinabangan ba ng taong bayan? Hindi. Bakit yung pagbisita ni Marcos sa Amerika, napapakinabangan ba ng taong bayan? Maring Jaret. Maring Jaret. Sabi sa'yo, tanggalin mo yung utak mo dyan sa ilong mo eh. Oo, yan na nangyayari sa'yo. Puro ka nakatalonggisan eh. Makapagsalita ka na, at least yun ha, pupunta sa nakikiramay.
At ang malapit at malapit lang. Eh sa inyo puta na ibang bansa eh. Amerika, anong gagawin doon? O may nangyari ba? Yun dapat ang ina-explain mo. O halimbawa, ganito, explain mo. Bakit si VP Sara pupunta sa patay? Wala naman napakinabangan yung mga tao. That explain mo yun kung wala nga bang napakinabangan. Ngayon, yung pagpunta ni Marcos sa ibang bansa, explain mo rin dapat yun kung may napakinabangan ba ang taong bayan doon. Oo. Hindi, walang pakinabang ang taong bayan doon. Oh, yung tree planting ni Sara Duterte, napapakinabangan ba ng taong bayan yun? Hindi ngayon. Mga 20 years in the future. Ayun ay kung aalagaan pa ng maayos yung mga puno na tinanim. Kasi ginawa talaga tayong bobo ng Duterte administration eh, seriously. Ginawa tayong bobo nun. Ginawa talaga tayong tanga. So, ibig sabihin, dati matalino ka, tapos naging tanga ka na ngayon. Hindi naman na hindi naman na si Duterte ang nakaupo, Marcos na. Ng communications team ni Digong. Seriously. Pati ako nakuha diyan sa bitag na yan eh. Natapatin ako sa bitag na yan. Wow. Kasi nga, sobrang galit natin sa mga dilawan. Kahit ano na lang. Sige, may masabi lang tayo na panopla sa mga dilawan. Ganun. Ano may masabing panopla? So, ibig sabihin, lahat pala ng sinabi mo about sa dilawan noon, okay, ano na yun? Kasi kagaguhan lang. Utangin na paano makakahanap pa ng panopla puro soplak ang mga pinagagawa dito sa Pilipinas noon. Bobo no? Mag-giyok sa mundo yan ang nagawa ng animal, yung presidenteng animal. Anak ng peting, gusto ata nito ni Cas Jaret. Sabi niya, yung si BP Sara daw, puro daw pagpunta sa patay. May pakinabang ba sa tao? Yun ang tanong dyan. Yung travel nyo sa ibang bansa ng presidente, yung may napakinabangan ba ng taong bayan yun? Siraulo no? Siraulo pala yan eh. Napakayabang na vlogger. Yabang talaga nito, itong si Cas Jaret. Yabang talaga niyan. Akala mo kung sino matalino, anak ng teteng. Yung ginagawa niya content. Wala nga ngayon, dire-diretso yung salita niya, Partida, pinabilis ko pa to ng ×2, ha? Hindi siya nagre-reaction, salita siya, mala, yan ang gusto ko, nag-i-improve. Nag-i-improve ka na ngayon, Cas Jaret, ha? Nag-i-improve siya ngayon, guys, dati, basa ng basa, Tagalog, tapos basa, tapos tatawanan. So, ngayon, ang kaso ngayon, ang tactic niya, nagdrama. Puro drama, Di ba? Di ba? Ano pa inabang yan? Di ba? Ulit. Kanina mo pa sinasabi yan, Sige, bumisita ka o nagkaroon ka ng 7, 7 office of the Vice President extension offices sa iba't ibang probinsya. 7 ba o 9 na extension offices. Anong pakinabang? Anong pakinabang? Diba? Anong pakinabang nun? Ulit po tayo na. Nakakalima ka na. Anong pakinabang? Anong pakinabang nun? Oy, para sa kaalaman mo lang ha, walang pondo ang DepEd Secretary ha. Kaya wag mong hanapan ng may magagawa yan. Ha? Paano may magagawa yan? Wala ngang pondo yan. Tanga. Pagbibigay kayo ng dagdag na pampalibing? Ano bang ginagawa nun? Kasi kung pampalibing lang, ginagawa na ng LGU yun. Ano pa? Ang tanong, ginagawa ba ng LGU? Yung ibig kong sabihin, mga kutsero, anong silbi? Kung pampalibing lang pala ang ginagawa nyo, di sana tinulungan nyo na lang yung LGU, hindi na kayo gumastos pa sa separate na office. Etong si Attorney Harry Roque, patuloy na ginagawa tayong bobo at tanga Hindi naman tayo, minamaliit nila ang kapasidad ng Pilipinas. Ay, mat may naman yung kamukha mo. Sino makapag-isip? Hindi nakakabuisip doon. Ayun yun, sa sobrang galit natin sa mga dilawan, nabulag talaga tayo ni Digong. Sino mga kutsero? Ganyan nangyari sa akin Sadyang bobo ka lang. Huwag mong sisihin ng mga Duterte nung nabulag. Talagang ginamit mo lang ang Duterte. Talagang noon pa man, Marcos ka na. Sige, tigilan mo nga ako. Nabulag ng mga Duterte. Yung mga 19 kopong-kopong pa yung mga dahilan mo, Maring Jaret. Tigilan mo ako sa kauhangan mo, ha? Sa kagaguhan mo. Dito, siguro, dito tayo banda. Nung sinabi niya yun, kasi, una, if you really want to use it bilang pambato or bilang tool
para sitahin ang administrasyon, marami kang kailangan i-factor. Number one, you have to factor in kailan inilagay yung mga yung mga heavy equipment doon. Number one. Number two, Ito niabot sa maisog na nasa London daw si Tatay Digong. Andito natin banda. Freedom Park. Ayan. Bakit daw pinilahan ulit ng heavy equipment? Bakit? Bakit? Natawa lang ako nung sinabi niya yun kasi una, if you really want to use it bilang pambato, bilang tool Tirik yung mata ba? para sitahin ang administrasyon, marami kang kailangan i-factor. Number one, you have to factor in kailan inilagay yung mga yung mga heavy equipment. Kung kailangan pa i-factor yun, tanga ka? Hinahanap nito no? Pang planetang Mars Factor pang putik. Number one. Number Number two, may bagyo. So paano mo masasabi na pinigilan ng administrasyon yung hakbang ng maisog kung merong bagyo? Paano ba? Anong may bagyo? Wala pa namang bagyo, nandun na yung mga truck na yun, tanga. Bagyo anong gagawin mo? Diba? Pangatlo, Mm. kung gusto nyo talagang magkaroon ng rally doon, kahit may heavy equipment, tutuloy kayo because it's a freedom park. Tanga, hindi pa pwede yan, hindi kinasuhan sila doon. Ay, bobo. Tanga lang, Jaret. Tanginan to, bobo po. Ito paano itutuloy yung rally doon? May unang nakakuha ng may unang may unang nakaano ng permit ng Freedom Park doon. Kapag ginawa nila yun, kapag may nasira doon sa mga truck na yun, or anong mangyari doon sa mga equipment, yung mga truck doon, i-truck na lang natin. Nahirapan tayo mag-English no? Di mga Duterte mapagbibintangan doon. Tsaka pwede silang kasuhan nung may-ari ng truck kasi sila yung naunang sila yung nakaano doon, sila yung naka-reserve doon. Sila yung pinayagan na gumamit ng Freedom Park, di ka nag-iisip. Di nag-iisip no? Ito, sinasabi nitong malapad na ilong na to, hindi yung alalis yan. Oportunista siya. Kung saan ang grasya, nakikisakay siya. Naku po, basag siya dun okay. Panginan to, bubo. Pigsasabi. Kahit may heavy equipment doon, tutuloy kayo. Kung gusto talaga ituloy. Tuloy nyo. Sa gitna kayo ng mga truck. Diba? Tuloy nyo. Ba't di nyo tinuloy? Ang babaw naman pala. Ang labnaw naman pala ng commitment sa hagbang na may ito. Kahit bumabagyo, kahit merong nakalagay doon mga heavy equipment, ituloy nyo. Kasi it's a freedom park. Freedom park naman yun. Wala namang huhuli sa inyo doon. Freedom park yun Doon kayo sa gitna ng mga heavy equipment. Kasi sabi nila, hinarangan doon ng heavy equipment yung area, etc. Cemented area lang naman yung nilagyan ng heavy equipment. Hindi doon kayo sa bakante. Di ba pwede yun? Pinaglalaban kayo Lang yan. May balita pa ako. Wala raw sa Pilipinas yung pinuno nila. Wala daw sa Pilipinas yung pinuno. Ayos pa. Bobo ka na, fake news ka pa. Kas Jaret, bobo ka na, fake news ka pa. Anak ng teteng naman mga pag-uugaling merong ganyan, no? Anong umalis ng Davao? Sinasabi niya, may balita daw siya. Punta na, akala ko ba ayaw mo sa chismis mo't gumagawa ka ng chismis? Speaking of chismis, puta na yung dating TBJ Defender, yung si Gurang. Puta na sakay sa chismis ni Mima ngayon. Sabi ko, puta na to, tanda na nito. Halos hindi ka na makatayo sa rayuma mo, pero puro ka chismis. Grabe, sabi ko, kakaiba tong mga taong to. May something talaga. Ito kasi sinasabi nito Likas Jaret, hindi totoo yan po na tumakas, takot sa ICC. Mirna, tapos may riot police po. Kung saan ang evac, andun ang langaw. Sabi ni Mama Bercy Vlog. Bakit lagi na lang DDS content nila anong meron? Mataas abuse Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag unang-una po, walang
wala silang maibalita na magandang ginawa ng presidente nila. So pangalawa naman, wala silang may content kasi nga nasa Duterte talaga lahat. Kapag kinontent nila si Marcos, wala nga yung views nila. Nga talaga, sobrang nga yung views nila. Walang nanonood. Pag mga Duterte, mataas yung views nila. So sila talaga ay hindi sila Marcos vlogger or loyalist kung tawagin. Oo, hindi sila ganun. Ano sila? Duterte vlogger sila. Kasi alam mo kung bakit? Puro Duterte yung laman ng content. Sila yung mga anay ng Duterte. Oo, mga anay sa Duterte pala, mga anay sa Duterte. Oo, eto. Kuya Jay, yun pala si Mima na may gusto raw sa kanya si Banat Bay at feeling maganda na puro fake news na walang pagkakaiba kay Maharlika. Oh, may gusto daw si Banat Bay sa kanya, no? Kapal ng mukha, no? Ito, ano nito yun? Kasamahan nito yun ni Kasjarit. Ay, tingnan nyo yung... Katulad nito, tapusin na sige, tuloy mo natin. Ay, tingnan nyo yung pictures ni Harry Roque. Nasa Pilipinas ba siya? Wala siya sa Pilipinas. Tingnan nyo. Ayun, puntahan nyo yung Facebook ni Harry Roque. Tingnan nyo kung nasa Pilipinas siya. So, message sa akin. So ibig sabihin, pag nasa ibang bansa si Harry Roque, si Tatay Digong nasa ibang bansa rin, ganun ba? Tanga ka. So, baka mamaya bigla namin ipakita sa si Tatay Digong mo, pahiya ka. Ha? Baka bigla ipakita namin sa'yo. Baka magulat ka. Tangina, kung i-chat mo lang ako, pakita ako sa'yo. Ang ganda pala, Kuya Jay, ni Mima, hindi siya nalalayo sa horse. Oy, huwag niyong gano'n si Mima, lalaki yun, ha? Anong pang pagkamarites mo? Ibang klase ka din. Bunga nga ni Jaret, bumubula. Yung ilong ka mo, bumubula. Tama, wala silang mai-content sa amo nila. Paano? Di totoo naman, wala naman talaga silang mai-content. Ano yung content nila sa kay Marcos? Una-una, wala pa naman nagagawa si Marcos. 2 years na. May nagawa na ba si Marcos sa ano? Ha? Wala pa naman Wala pa naman nagagawa si Marcos Yung sa bigas. Saan? Saan pa? Yung mga pinangako o yung mga kalsada dyan, hindi yan kay Marcos, Paalala lang po sa lahat, sa administrasyon Duterte pa po yan. Baka hindi nyo po baka nakakalimutan nyo lang, Sa mga Duterte pa po yung mga piniplex nila ngayon, mga tulay-tulay, mga kalsada, mga overpass po dyan. Sa mga Duterte pa po yan. 10% na lang po ang mga 10 to 20% na lang po ang natitira para matapos po yung mga yan, baka kasi medyo yung iba kasi diyan magaling sumalo ng alam mo yun, credit grappler. Kunwari sila yung gumawa, pero yung totoo, katulad nung sa Yolanda. Tingnan nyo, pustahan tayo. Sa oras na matapos nila yung 15% na natitirang project dyan sa Yolanda. Tingnan nyo, magyayabang yung mga yan. Sasabihin nila, nang dahil sa administrasyon Marcos natapos ang Yolanda project. Hindi, totoo yan. Abangan nyo yan. Pag tinulungan nila yung mga taga Yolanda, magyayabang yung mga yan. Sasabihin nila, tingnan nyo, natapos na. Samantalang, 15% na lang yung sa kanila. Sila pa may ganang magyabang. Wala naman talaga nasisimulan pa si Marcos May nasimulan na ba si Marcos? Wala pa naman nasisimulan wala pa naman nasisimulan si Marcos na mga proyekto rito lahat ng yung mga tulay-tulay na yan, yung nung nakaraan pinilex ni Marcos sa TV5 ba yun? Sa frontline? Credit grabber. Denial King at
professional liar. Ay, Ma'am Lodi, Ma'am Yoni, magilog shoutout. Ay, si Mayora Narot nandyan pala. Yung tanginan tong mga to, no? Sasabihin pa ni Gas Jaret na nagpatayo daw ng bahay si Tatay Digong sa Yolanda, wala daw tubig. Ano ba usapan? Housing project ka. Sila mag-provide kung hindi makakit. Katulad nito dito sa amin, no? Ang tubig dito is alas 3 ng madaling araw. Alas 3 pa ho ng madaling araw kadalasan ng tubig namin dito, lalo na yung itong naging tag-init. Alas 3 ng madaling araw, so kailangan punuin mo na yung punuin mo na yung sorry na Ate Anarot. Punuin mo yung mga drum. Kasi pagdating ng umaga, wala nang mga tubig. Tapos yung Tacloban, probinsya yan. Anong tingin mo sa mga tao dyan? Pwede naman silang gumawa ng balon dyan. Tapos isisisi mo kaya sa mga Duterte na kesyo walang tubig, nagpabahay project, walang tubig, malayo sa trabaho. Putay na, kasalanan na nila yun. Hindi kasalanan ng Duterte administration yun. Administrasyon. Karaulo. Bumo lang no? Idol, sabihin mong magbilang na lang siya kung ilang beses ngumingiwi si Bangag. Kapag nagsasalita, yun lang ang gagawin. Yung Milimelda, ha? Inaabuso mo si Baby Am. Paano kami naniniwala sa bukbuk PCOO, reject ka naman pala. Ang sabi na balitaan niya. Na-reject siya doon. Tuwawa, no? Si Jared 4K, 5K nanonood sa kanya. Kapag live, ikaw, goodbye, ulul. Napakialam ko. Marami kayong nabubudol marami kayong ginagawa niyan tanga proud pa kayo na napakaraming tanga sa mga tanso supporters. Sabi ni ni Rebecca, tanga-tanga ka, no? Siguro mamaya kasama mo pa yung asawa mo dyan. Nanonood kayo pa, kayo na lang, nagiging tanga pa kayo. Kaya Telex sa Jimmy, gilang shoutout. Kaya kay Jay, wala pa silang nagawa. Gutom na ang mga umaasa sa kanya. Puro pangako. Wala naman nangyayari. 15% na lang ang magagawa niya. Hindi pa nagawa. Tapos puro sisi kay tatay. Kaya nga kaya nga mga sabi ko, mga ulupong ko. Katulad dito. May tiwala pa kaya si PBBM kay BP Sara? Ito, panoorin natin. Kamusta na po? Meron ako. Eto, tatay niya to. Tatay to ni Kas Jaret. Kahugis ng ilong, mata, lahat. Ganon din ng utak. Ito, panoorin natin. Mapakita rito, wala na. Hindi na naman kasama. Ayan po yung... Grabe, may ito, viral video, pulburon video. Sino to? Anong pinapakita na to? May tiwala pa kaya si PBBM kay BP Sara? Dapat ang tanong dyan, may tiwala pa kaya si BP Sara kay BBM? Dapat ganun. Bubo lang no? Sila lang, Sila po. Meron kayo napapansin? Sila. Ayun, may bakit. Sila po. Sila. Pag may napapansin mo daw kayo kung sino daw yung wala dyan. O ano naman? Yan si Presidente ng papalis. Punta na ng Brunei at saka Singapore. Wala Galing ito sa RTBM, opisyal na radio TV Malacanang yan. Lahat ng pinupuntahan ng Pangulo, speech ng Pangulo, dito sa abroad, yan po nagko-cover. Wala. Kita nyo? Wala dyan ang Vice President ng bansa. Ano naman? Hindi ko sumama, hindi ko dumating sa departure speech ng Pangulo. Pakialam namin. Mga general yan, mga ating military police. Ang bobo rin to. Alam naman namin ng mga general yan. Inaano mo pa. Sabi mo, ito, mga general to. Alam namin. Hindi naman kami kasing bobo nyo. Salis ng gobyerno, nandiyan po sila. Yan yung mga departure arrival ng Presidente. Pero ito yung departure, kasi magpunta ng Brunei. Bakit ko ito pinapakita? Bakit mo pinapakita? Sige nga, bigyan mo kami ng magandang explain, ha? Ito po yung pagpapatunay na wala si Vice President Sara. Ito na, ayun na yun. Bakit mo to pinapakita?
So dapat ang iisipin namin is magbibigay ka ng magandang conclusion, ay hindi, magandang analysis kung bakit. Ang sinabi mo, ano sinabi mo? Oh, ano sinabi mo? Wait lang ha. Oh. Ito po yung pagpapatunay na wala si Vice President Sara Duterte. Siya po Anak ng teteng. Napakalalim na nun. Malalim na yun sa'yo. Ito po ang patunay na wala si BP Sara. Kaya mo pinakita yung video na yun. Alam naman namin talaga na wala si BP Sara dyan. Ay, tanga lang. ay Cabinet Secretary kasi Department of Education. Pangalawa, dapat lang siya dahil Vice President. Pero ito pa yung isa. Hindi po siya ginawang caretaker, kung di ako nagkakamali. Hindi siya ang caretaker ng bansa. Ang caretaker ng bansa ay ang Executive Secretary at iba pang kabinete. Nung nakaraang pag-alis ng Pangulo kasama siya. Hindi ito tanong, bakit kayo nagtataka kung hindi siya yung caregiver dyan? Alam naman natin na iwas ang administrasyon sa mga Duterte. Bubo ka talaga no? Ba dito sa mga mag-ama na to? Bakit ba naging gawin? Mga BBM, Pelisa, Tamba? Oo, ano ba nangyayari dito sa mga alagad nyo? Okay, Papa Shaolin Pishander TV, shoutout, Papa. Tulad ni Gadon, inggit iyan si Abi kay BPSD. Ob na engot na vlogger din, syunga lang. Walang kwenta mga content ni Tanda, isa din niyang komedyante. Pero ito kaya ako lang naman din sa inyo piniflex to. Ito po yung mga kadalasan ng mga vlogger na nagpapalaganap ng fake news, no? Lalong-lalo na po sa usapang Duterte. Kasi nga itong mga to ay ito niya yung sinasabi ni Cas Jaret kanina. Sinasabi ni Cas Jaret na nasa London daw. Nasa Davao lang naman si Tatay Digong. So ito rin yung nagsabi na nasa takot daw sa ICC si Tatay Digong kaya nasa ibang bansa na. So kaya sabi ko kasi rauluhan talaga nito eh. Bakit pala yan natanggal si Abe sa SMNI? Ay hindi niyo pa ba alam yung kwento? Nanghihingi daw ng nanghihingi daw ng 10 million kay Pastor Apollo Kibuloy. Yang si Abe, hindi siya napagbigyan, ayun, nagtampurorot. Tinapon yung mic. Yan ang yan ang kwento dyan na mga naririnig ko. No, nangihingi ng 10 million pangbiling Raptor ata. Yun ata ang nangyayari dyan, kaya tinawag to na si Mr. Raptor eh. Ngayon, nung hindi daw ito napagbigyan, ayun, bigla nang nag-iba daw yung ugali. Maraming nagsasabi doon sa SMNI, sa Kingdom of the Jesus Christ, na itong si Abi, mabait naman daw talaga ito. No, nagulat na lang daw sila na bigla daw pumasok to na may isang araw daw na pagdating daw doon, mainit daw ang ulo. Mainit ang ulo, ganyan, lagi daw, tapos hindi na daw pala imik. Tapos yung mga tawag dito, yung mga kasamahan niyang broadcaster, hindi niya na rin daw parang pinapansin. Tapos nagulat na lang daw sila na si pastor ay bigla niyang binali. Yung pala nalaman lang nung mga kasamahan niya. Kasi nga, etong si Abi ay hindi pala to napagbigyan. So, nanghihingi nga daw to ng 10 million, kaso hindi napagbigyan. Tapos may mga issue pa daw to na yung mga ini-interview doon sa SMNI kinukot kang anong exact na salita doon. Parang may patong pa daw siya. Mukha pala tong Talano, gano'n na gano'n yan. Ayan sila Cas Jaret, sila Talano. Yan yung mga vlogger dati na na-issue na magbabayad ka muna bago kay promote. So tuloy natin. Nakaraan lang. Ang caretaker as chairman ay si
Bersamin, Executive Secretary, nung umalis siya noon. Member lang si Sara, Vice Oh. President. Ngayon, wala. Hindi talaga caretaker si Sara. So ano ngayon? Anong ibig sabihin niya? Ito bang epekto kasi nung isang linggo, may banta yung mga DDS na magrarally na naman daw. Hindi nga, wala nga nangyari doon sa Tacloban, tapos may banta sila na dito yata sa Metro Manila. Kaya alam po ninyo, aking opinion ito at aking lang interpretation, malawak po ang intelligence community. Malawak ang intelligence, counter-intelligence ng gobyerno. Military, police, NBI, at Yun naman pala, ba't ka kinakabahan? Office of the President. Baka hindi nakakalatas na something. Kaya, may mga pagkakataong ganyan na hindi nakakasama sa departure speech ang pangalawang Pangulo at hindi ginagawang caretaker. Ngayon, Ang problema naman kasi kay Vice President Sara Duterte, wala ka kasing naririnig sa kanya na ipagtanggol man lang kahit isang beses o kahit minsan. Si Pangulong Marcos sa kanyang kahit ako di ko pagtatanggol yun, bomo ka pala eh. Ano pagtatanggol yun, puro kasirauluan ang ginagawa dito sa Pilipinas. Sabi niya, so, ngayon, pinatunayan mo na napakababaw pala ng presidente mo. Kasi hindi lang siya pinagtanggol, pinapakitaan niya na ng pangit si BP Sara, ganun ba? Kita mo, ikaw rin bumasag sa sarili mo. Pakinggan natin ulit ha. ang problema naman kasi kay Vice President Sara Duterte, wala ka kasing naririnig sa kanya na ipagtanggol man lang kahit isang beses o kahit minsan. Hindi man lang daw kasi may pagtanggol si BP Sara. Kaya itong si BBM nawawala na daw ang tiwala kay BP Sara. So sa madaling salita, napakababaw pala ng presidente mo. Kasi kailangan muna ipagtanggol bago siya kampihan. Bobo, di ba? Salita niya eh, ginisa niya yung sarili niya sa mantika eh. Bobo lang eh, no? Si Sara nga, di niya pinagtanggol. Tapos gusto ipagtanggol ni BP Sara, amo mo. Ulol. Basag ka tuloy. Basag ka tuloy, Abe. Bakit, Kuya Jay, laging naka-necktie si Abe? Anong meron para tuloy siyang ibuburol? Grabe ka naman. Grabe naman sa ibuburol. Shoutout pala sa'yo, Mike Raptor Abe. May kickback ka palang nakukuha sa tanda. Ano? Tanda. Balato naman siya dyan. Hoy Abe, Maria bangag ka ba? Leader ng pinagsisilbihan. Naka-premier tayo. Jay, anong naka-premier? Hindi tayo naka-premier, Ate Lodi. Ma'am Lodi, Ate Lodi, anong premier? Paano premier? Naka-premier tayo, Jay. Hindi ah. Live to! Ate Lodi, live to. Kaya na, tingnan mo itsura, gigil na gigil. Yun nga yung dahilan niya, ni Abe. So, yun, anong masasabi nyo sa mga napag-usapan natin na yan? Kaya nililibing si Abe. Baka siguro sunod makalawa. Premium, ano daw? Naka-premium tayo, Jay. Anong premium? Hindi ko get sa Ate Lodi. Anong premium? Yung tablet na hawak ni Abe, Raptor mula yan sa kickback niya. Hindi si Abe talaga, alam nyo. Kaya nga sabi nga nung mga tao doon, yung mga nasa kingdom. Kasi tinanong ko sila ewan ko lang kung napanood nyo yung video Si Abe nga, mabait nga daw talaga yan. Nagulat nga daw sila na biglang bigla nga daw nagbago yung ugali niyan. Nang hindi nila alam. So sa ibig sabihin, totoo nga yung salita na totoo nga yung ganwento ni Pastor na etong si Mike Abe pala talaga ay nangingi sa kanya ng 10 million. Kaso hindi napagbigyan, kaya yun, lumabas ang tunay na ugali. Hindi, kailangan natin yun. Wala tayo. Ito lang pinagkakitaan natin, Anharot. Baka nakainom ng gasolina. Grabe naman yun. Inom talaga ng gasolina. Ay, Ma'am Erlinda, magalang shoutout. Ano to? Kuya Jay, 8 minutes pa rin ba yung oras niya? Walang pagbabago yun, 8 minutes pa rin yun. Iba ang mabait sa mukhang kwarta, haha.
Hindi mo, Mike Abe Raptor. So yun, naulitin ko, no? Huwag po ulit kayo magpapaniwala sa fake news, ha? Alam nyo, Kas Jaret, Mike Abe, punta kayo doon kay Diwata. O baka sakaling, alam nyo, totoo sila Kas Jaret, pang ano lang to eh. Hindi naman talaga to bagay sa politics eh. Pang ano lang to, pang showbiz. Pang chismis lang talaga eh. O katulad ni yung ano, si Gurang doon, yung Gurang na dating PBJ Defender, punta na, sakay dun sa 3 million na in-scam daw ni Banat Bay. Kaya wala ba kayo kasawa-sawa? O sa akin din, yan din ang binato nyo, scammer. O ngayon, si Banat Bay naman daw yung scammer. Tapos si Marlica may video daw, may viral video. Sabi ko, grabe talaga mga otak bulalo nitong mga to.